So, pag-usapan natin ang muling nagbabalik na online loan platform. Ang pangalan, IC Mocha Mocha. And kung hindi nyo pa siya kilala, hindi ko kayo mabiblame kung maiengganyo kayong mag-download ng loan app na to. Kasi may nagsasabing buo daw siya matatanggap at nagpapahiram ng up to 50,000 pesos. Pero I suggest na panoorin nyo muna yung video na to. Huwag nyo munang i-download kasi ang dami nyo dapat malaman sa loan app na to. Therefore, keep watching. Hello everyone! Welcome back to another vlog. Siyempre, online loan app na naman yung pag-uusapan natin. At hindi na to bago sa most of you dahil yung loan app na to na si Mocha Mocha ay under po sa kay Copperstone Lending na last year, 2024 ay napabalitang tinanggal. At ngayon nagbabalik. Does this mean nag-improve? Naging okay siya? Bago ang lahat, mag-shoutout lang tayo. Shoutout dito sa kay Coke Manlapas. Yung tanong niya ay, pag reject ka ba sa Mocha Mocha, reject ka rin ba sa Quickla? Si Quickla, under rin to sa kay Copperstone. And I was intrigued by the question. Kaya sige, naisipan ko silipin ulit tong si Mocha Mocha. Actually, matagal nang bumalik tong si Copperstone sa SEC. The list of recorded online lending platforms. Pero sabi ko, hintay-hintay muna ako guys. Please subscribe to this channel because ito nga yung mga pinag-uusapan natin. Pinapasilip ko sa inyo mga iba't ibang mga loan apps para meron kayong heads up sa mga to. Kasi yung pag-uutang, medyo serious po yan. At makaka-affect po to sa ating future financial decisions. Kaya dapat meron tayong heads up sa mga ganito. For today, focus lang tayo dito sa kay Mocha Mocha. Sa Google Play Store lang po siya na-download. Meron na ditong 4.6 stars and 756 reviews na daw. Global pala to. Sabi niya, global users. How true is that? So, meron pa siya mga pa-registration number. Hindi natin hawak kung ano man yung nangyayari behind sa mga these things. We as users, yung may control tayo is kung okay ba yung loan app o hindi, gagamitin ko ba to o hindi. Kaya dun tayo magpo-focus sa kung anong meron tayong control. So, ayun nga mga best, sabi niya up to 50,000 pesos and based dun sa pinaka-latest, isa sa mga latest na nagbigay sa kanya ng 1 star. If I could give a negative star, I would. Complete scam daw yung app na to. Hindi ko na yung babasahin, you can read yourself. At hindi po sapat na nagbabasa lang po tayo ng comment, okay? Pasilipin natin yung loan app na to kasi meron pa. I think merong nag-review na clickbait as legit. Kaya guys, panoorin nyo na lang yung video na to. Mukhang walang pinagbago sa kanyang interface. Mukhang ganun pa rin siya. Fast approval daw. Disbursed successfully. Pero syempre, kahit na sinabi niya dito up to 50,000 pesos, huwag kayong mag-expect na kaagad kayo makakautang ng malaking amount. Pagbago kayo sa isang loan app, dun kayo mag-expect sa mababa. Simple process lang daw, no collateral, no income certificate. But I'll show you more later. Various coupon discount coupon. Ayan na naman sila. Safe platform. At ang daming controversies ng loan app na to, ha? Pinakita niya ito daw yung mga hihingin niya, kailangan niyang access. Una sa lahat yung location. Hihingi daw siya ng guarantor or co-maker. Big correction. Correction po. Correction, okay? Hindi mo pwedeng tawaging guarantor or co-maker yung mga tao na napupulot na po sa phone book. These are just mainly emergency contacts or reference and ideally, dapat meron tayong permission sa mga taong to. Whether may permission or wala. Pero wrong pa rin na gamitin yung guarantor or co-maker as a term. Under no circumstance na si Mocha Mocha ay pwedeng maghabol sa kanila kung yung borrower ay hindi makabayad just because nilista sila dun sa app. Tandaan nyo yan. And then, sisilipin na daw yung mga apps installed, files, device information. So, kailangan mo mag-approve. And then, pag-click ko ng apply, humingi po siya ng phone number. Di-detect niya po yung phone number na nasa phone na yan, yung active phone number. Then, mag-a-agree ka sa kanyang privacy policy, blah, blah, blah. And then, i-click mo yung next. Padala po siya ng code. Yung code ay manggagaling sa kay Mocha Mocha din. Yun. Nabigla ako kasi sa halip na humingi siya ng mga personal information, bear with me. Dito muna tayo sa offer niya. Nabigla ako na may offer agad na 5,000 pesos. May pa-terms po siya. 3 terms, 4 terms, and 5 terms. Kung sisilipin mo yung bawat term dun sa first repayment, pindutin nyo yan, bibigla ka. Hindi ko kayo masisisi if you think na buo siyang matatanggap. Remember, you will get a bigger amount after your repayment or upload additional documents to get higher limit. These documents are, for example, tax certificate, payroll, bank statement, identification. Naman is PRC employee badge. Wow.
Sa sociality naman, if you provide your social media account, may increase daw yung limit mo. O, sino niloloko mo dyan? Tapos, additional guarantors or co-makers. Again, hindi pwedeng tawagin co-maker or guarantor yung mga tao pinulot lang sa phone book. Moka-moka ha. Shop. Hihingi niya yung details about your Shopee or Lazada. Huwag nyo nang ibigay, guys. Balik tayo dun sa offer niya. For example, dun sa 3 terms, yung last term daw free if magbayad ka ng 1 and 2 on time, schedule 1 and 2. And see, kung if you get the impression na buo mo siyang matatanggap, hindi ko kayo masisisi. Kasi hindi niya pinapakita anywhere dito kung magkano yung kakaltas niya. Parang magkakaroon ka lang talaga ng feeling na baka buo siyang matatanggap. Anyways, tingnan nyo ha. So, 2,500, ayan ha, meron siyang nilagay na fee na 1,050, 1,050 din on your second payment, and 250 on the third. Mapapa-question ka, yung 1,050 ba to, ikakaltas ba niya upfront? Or ano bang drama nito? Basta nakikita mong may fee. Yung question na lang is, tatanggap po ba ng buo? Or magbabawas po siya sa matatanggap pong amount. O, diba? So, hindi po siya clear. Okay? Note ha, na 7 days po yung duration ng kada schedule. So, kung kukunin mo yung loan, ma-approve ka today, yung first payment mo, regardless of the term, 7 days after. And then another 7 days, that's your second term. Ganun din sa schedule, sa 4 terms. Makikita mo, obvious na mataas yung fees niya. It's just not clear kung ibabawas ba niya or buo ba siya matatanggap. Bottom line is, ang mahal ng fee niya. And then, meron pa siyang pa 5 terms, ganun din. So, igugo mo ba to? Dito may range po, 5,000 and 2,000. Pero kung a-apply mo yung 5,000, expect ka na baka 2,000 yung i-apply sa'yo. And when I click submit, ang lakas ng loob niya hihingi pa ng ng survey ha. Immediate ko nalaman na, dear valued user, we regret to inform you that today's lending amount has reached its limit. Ano ba to? Ano bang drama to? Tulad din siyang ni Quickla na parang quota reach, yung ganun. Pag reject, sabihin yung reject. Pag yung may quota, ano ba yan? And delete information. Here's the alarming thing about this Moka is that last year, this is the reason why dapat tapusin nyo yung video na to, because last year, after natanggalan ng lisensya and still operating, when I tried this app, yung initial offer niya sa akin is 1,800. Hindi nga ako nakapag-loan dahil yun din sinabi niya, parang reach its quota, ganun-ganun ding drama. At kahit na hindi mo ginamit, nag-increase, naging 5,000. I can still remember, guys na nagpa-delete ako ng account Dahil yung nga ang gulo, feeling ko na-reject ako, nagpa-delete ako ng account. Bakit yun pag-login ko andun pa rin? Tapos, umingcrease pa. From 1,800, naging 5,000. Ibang klase din siya. So, magtitiwala ba kayo sa ganitong klaseng loan app? SEC, paki-check nyan ha. For me wala siyang improvement. Parang ganun pa rin. Napaka-questionable niya pa rin. Nasa inyo na yan ha. Pero at least nakita nyo kung ano yung meron dito sa kay Moka. Just take note yung mga information na hihingi niya sa'yo. Kasama na dun yung basic, like your address, your email address, employment information, na kung sasabihin mo not employed, wala na siyang other questions. But kung sinabi mo namang employed ka, hihingi niya yung company name mo. And optional, pinakita ko kanina na kung gusto mo mataas na limit, diba? Magbibigay ka ng other information, but you can actually just skip that if you are a little bit skeptic sa app na to, pero nasa inyo na yan. And hihingi po siya ng other information, like your Facebook account, which optional daw. Yung dapat yung iniingatan sa lahat. Copperstone is kabilang po dun sa mga list of submitting entities sa CIC. And that means na kung sakaling hindi ka makabayad kay Moka, whatever your reason may be, magiging part to ng credit score mo. Re-reflect siya kung sakaling hindi ka makabayad. So, dito pa lang, pag-isipan nyo nang mabuti kung uutang kayo dito sa loan app na to. And yung mga IDs na hihingi niya is UMID, driver's license, national ID, electronic or physical, pwede. Passport, PhilHealth, TIN, postal card, voter ID. And yung disbursement options niya is e-wallet or bank. Marami-rami siyang option, pero, well, again, pag-isipan nyo nang mabuti kung utang ba talaga kayo sa loan na to. And as you can see, last year, yung offer niya sa akin is 1,800. And may pa-terms din siya, but mukhang questionable din, hindi masyadong clear. And basically, whether matanggap mo man siya ng buo or may kaltas, mahal yung fees niya, guys. Patay kayo sa fees nito. So, kung iti-take mo, syempre, mag-facial verification ka pa at hingi siya ng survey. In the end, ganun, dear user, quota reach na daw, which I think is similar sa denied, reject, ayaw kanyang pahiramin. So, I don't know, hindi ko mako-confirm yung tanong ni Coke Manlap. Kung reject ka sa Moka,
reject ka rin ba sa Quickla or vice versa? I don't know, but it just makes sense because yung loan app na to is being run by Copperstone, the same company. So maybe, and yung platform nila parang ganun din. Iba lang yung kulay. So maybe they're sharing information or they're sharing database, but that's just my conclusion. Feeling ko lang yan. Ito po yung experience ko, ito po yung impression ko kay Mocha Mocha. I don't see any improvement. At kung ako'y masusunod, syempre lalayuan ko yung loan app na to. I'm not a fan of this loan app. So, kung di pa kayo subscribe to my channel. And if you made it this far, thank you so much for the patience and for listening, tuning in. I'll see you on my next vlog. Bye!